Isang magandang araw mga ka-farmers. Balik na naman tayo po sa aking luya farm mga ka-farmers. Yung luya ko ngayon malapit na pong mag 7 months po mga ka-farmers. At saka ito na rin yung tubo. Ito na rin yung tubo mga ka-farmers. Pero doon sa unahan mga ka-farmers, mayroon pong tama na bakterya po yung ka-farmers. Kaya humingi po ako ng advice mga ka-farmers galing po sa Syngenta Philippines mga ka-farmers kay Mr. Hog ng Syngenta Technician ka-farmers. At ito ang kanyang ni-recommend, Redomil Gold. Yung dosage po nito mga ka-farmers, ito po yung Redomil Gold na 100 grams. Pero yung gagamitin natin sa isang tangki mga ka-farmers, sa isang tangki na tubig na 16 liters yung laman, 50 grams lang po. Yung bali, yung kabubuan nito, 2 tangki ang magagamit. Pero yung paraan sa paggamit po nito mga ka-farmers, isprihan lang yung sa puno. Basain po yung puno para malabanan po yung bakterya. At saka ito ka-farmers, on the way na po ako ngayon ka-farmers. At saka yung gawin na naman natin ngayon ka-farmers, balik na naman tayo po sa pagtatanggal po ng mga puno ng luya na may bakterya at saka malapit na rin po mamatay. Posloy. Ito na rin ka-farmers. Balik na naman tayo. Tatanggalin yung ganito po. Tapos ibaon sa lupa. Pagkatapos mamaya-maya, i-sprayhan ko yan ng Redomil. Yung paraan po sa pag-i-spray, basain po yung puno. Okay, ka-farmers. Yan lang po ang paraan. Gahi ko, no? Yung pagdami. Ito na po mga ka-farmers. Ito po yung 100 grams na ka-farmers na Redomil. Hatiin po natin sa dalawa. Bali, 50 grams lang po yung ilalagay po natin ngayon. Iduri. Kiri ka. Yan na po. Yan, ito na po yung kalahati na paglalagay po natin mga ka-farmers. Up. Ay. Okay na ito.
Ito ka-farmers, umpisa na po tayong basain po yung puno ng ating luya na may bakterya gamit po yung Redimel Gold. Ito po yung recommended po ng Syngenta Philippines. Mas maganda talaga po yung additional advice galing po sa kanila dahil yung sinasabi na technical advice po yun. Sanay na po sila sa mga ganitong mga bakterya at saka nadaanan na po nila yung talagang aspeto po kung gaano pagsugpo ng ating luya na natamaan ng bakterya. Ito na rin po yung sitwasyon sa aking luya farm mga ka-farmers. 3 linggo na po ito na may sakit po yung luya. Ito at saka ito na rin yung itsura po mga ka-farmers. Nung una po na nakita ko po yung may indikasyon po ng bakterya, yung ginamit ko po Unggaran OH at saka sa sunod na naman yung Kucide, ano na rin, bactericide at saka fungicide. At saka ito na rin po yung Redomil na talagang recommended na pangdilig po sa luya. Yung ano talaga nito mga ka-farmers, talagang basain po lang yung puno ng luya. Saka ito na rin po. I-adjust po yung nozzle mga ka-farmers. Adjustin po natin yung nozzle para mabasa po yung kailangan talaga ka-farmers yung paligid ng luya na may infection po. Dapat talagang i-extend po natin yung pag-spray mga ka-farmers. Ano po talaga, malaman po natin yung luya na may bakterya dahil yung indikasyon po, pag inaamoy po natin yung laman ng luya, mabaho talaga. Yan po ang turo sa aking technician na talagang natamaan talaga ng bakterya yung ating luya farm. Dire na bukuloy.
Pusloy. Talaga pong mga ka-farmers, talagang maproseso po yung problema ng ating mga loya ngayon dahil sa dumadapo na mga sakit. At sa katandaan po natin yung loya farm ngayon, dalawa pong sakit mga ka-farmers. Yung biglang maninilaw at saka yung pangalawa, yung biglang matumba po yung loya. Kaya yan po ang mga parasis po, mga sakit na mahirap talagang labanan, lalong-lalo na yung mga loya farmers ngayon na kapos po yung budget. At saka hindi lang yung pag ano po natin, paglunas po natin ng sakit ng loya farm ngayon, hindi lang isang bisis at saka hindi lang po dalawang bisis po tayo mag-spray. Talaga pong every 3 to 5 days po yung dapat pagitan talaga ka-farmers. Pero yung problema nito sa akin, medyo naantala po yung paggamit ko ng Rodomil dahil wala po sa bayan yung Rodomil. Ina-online ko pa po yung aking pag-order po ng Rodomil. Kaya sikap lang mga ka-farmers para maabot natin yung pag-harvest ng ating loya mga ka-farmers. Sige, hindi. Saka mga ka-farmers, talaga pong kinakailangan talaga pong doblehin kayo natin yung pag-aalaga ka-farmers dahil kitang-kita mo naman mga ka-farmers na malapit na rin tong mag-mature po yung loya ko. Dahil po yung ating loya sa December, ito na po yung mature po ng loya. Yung pusa po mamatay po yung loya. Ngayon, November 13, kunting tiis na lang po para malabanan yung bakterya. At saka makaharvest din tayo sana po mga ka-farmers. Doble kayod lang po. At saka isa na namang tutorial video para sa mga loya farmers na talaga pong doble kayod po tayo mga ka-farmers. At saka shout out na rin po kay Mr. Hob ng Syngenta Philippines sa pagtulong po sa akin bilang isang farmers at saka humingi na rin ako ng advice. Salamat na rin po. Shout out mga ka-farmers at saka more power.